Magandang araw po sa inyo lahat. Welcome po sa panibagong video natin dito sa Makapili TV. Ngayon, pag-usapan natin itong si DOJ Secretary Crispin Remulla na kung saan sinisimulan ng banatan daw itong si Pangulong Duterte. Bali, sa tingin dito ni Bandbay, nagsimula ito nung pinagtanggol ni Pangulong Duterte yung, freedom of the press, freedom of expression, ng mga itong tatlong to, yung Banateros Brothers. 'Di ba naalala niyo nagsalita si Pangulong Duterte doon na kinatigan niya na wala namang pwedeng isang pangkaso doon sa tatlo dahil nga wala naman sa konstitusyon natin, sa batas natin na pwedeng masagasaan yung ating freedom of expression at freedom of the press. So panoorin natin si Banat Bay dito bakit niya nasabi na sinisimula na ni Remulla banatan to si Pangulong Duterte. Siguro dahil nga napikon lang ba o talagang may kumpas to galing sa taas. So bago natin simulan to, baka pwede naman pa-like tsaka pa-subscribe na rin yan kung hindi pa kayo naka-subscribe sa channel natin para updated po kayo. So panoorin natin to si Banat Bay. Kasi alam ko, darating ang panahon, magsasalita si Pangulong Duterte at hindi makakatiis. Alam mo, knowing the president, ang Pangulong Duterte, politiko yan. Ba? Sumasakay lang yan sa simula. Pero mananaig pa rin po ang makabayan sa kanya, sa kanyang puso. Mananaig pa rin po yan. So darating at darating ang panahon, magsasalita yan sa mga hindi magagandang isyong nakikita niya. Sinabi ko na yan noong una pa lang. At because of that, sigurado ako na gagawa ng paraan o gagawa ng butas itong gobyerno na ito para gibitin si Pangulong Duterte. Ang tanong, papayag ho ba kayo? Hindi ko papayag. Hindi yung totoo at huwag na ho tayo maglokohan. Kayo po ba ay papayag na eventually, kunwari, ipa-aresto ng ICC si Pangulong Duterte? Through this government, papayag ba kayo? Ha? Hindi ako papayag. Isa ako sa talagang... Alam nyo, kahit ako naman, hindi rin ako papayag na basta na lang aarestuhin itong si Pangulong Duterte ng mga taga-ibang bansa, ang mga banyaga. Tandaan nyo, nasa Pilipinas tayo. Bakit tayo magpapasakop sa mga dayuhan na sinasabi nila, International Criminal Court? Kung tutusin, tingnan nyo na lang yung mga balita ngayon dyan sa Israel, sa Ukraine, sa Russia, sa mga Palestine, sa Hamas. Yan dapat ang inaatupag ng ICC at hindi yung presidente natin. Dahil ang presidente Duterte, ginawa niya lang naman ng kanyang mandato bilang presidente na protektahan ng ating mamamayan, lalo na yung mga law-abiding citizen. 'Di ba? Ginawa niya lang yun para gawin maging maligtas, maging maganda ang ating bayan. So bakit kakastiguin ng mga taga-ibang bansa? So isa ako sa mga hindi papayag doon. Papalag dito. 'Di ba? Sabi nung iba, kailan ba ang people power? Gusto niyo people power? Oh. Gusto niyo ba ng people power? Sige, nagtatanong ako sa inyo. Sino ho dito ang gusto na ng people power? Sige nga, magkadiretsuhan tayo. Sino dito ang gusto ng people power na? Sige na, itaas niyo yung kamay niyo. Antayin ko sagot niyo. Okay? Sino dito ang gusto na ng people power? Itaas niyo na nga kamay niyo. Tingnan ko. Habang umiinom ako ng kape, itaas niyo kamay niyo ha. Para magkaalaman. Sige na. Ayan. Ayan ang mga tao nagsasabing gusto na ng people power. Okay. Ang tanong, tanong. Kung gusto nyo na ng people power, yung mga nagtaas ng kamay, kayo ho ba nag-like na? O nag-share na? Yan yung tanong. Kung kayo ba nag-like na, nag-share pa. 'Di ba? Kasi ang punto lang naman dito ni Banat Bay, napakasimple lang naman na pindutin niyo yung like at yung share para kumalat yung video na to. Para at least maraming makaalam na kung ano talaga yung nangyayari sa bansa natin. At the same time, mas maliwanagan yung medyo naguguluhan na pwede namang magbalik loob.
Kasi mamaya, yan ang problema sa atin eh. Gusto natin ng people power, gusto natin maging aktibo, pero pag may mga ganitong mensahe na para sa bayad, hindi niya kayo nagla-like. Oh. Paano tayo ano niyan? Bira, oo. Naglolokohan lang tayo nito eh. Di ba? Yan ang problema sa atin eh. Pagka, lalaban ako. Protektahan ko si Pangulong Duterte. Pero nung huliin na, di magising. Mamaya pa ako, may ginagawa pa ako, busy ako eh. Di ba? Alam mo, narinig ko na yan eh. Narinig ko na yung mga nakarang yung mga sabi nila, papalag kami, lalaban kami para sa bayan, tas nagtawag. Do suporta na rally. Nung panahon ni Pangulong Duterte, may mga ganun eh. Nagtawag ng rally para suportahan si Pangulong Duterte. Hindi naman nagpunta. Ngayon lang. Gusto ko nang tanungin. Sige nga. Kayo ba gusto nyo ng people power? Kung gusto nyo ng people power, simulan sa social media. Di ba? Paano magkakaroon ng people power kung dito man lang sa social media, wala man lang mag-like, wala man lang mag-share ng mga ganitong video? Hindi naglolokohan tayo. Hindi, yun ang totoo dyan eh. Hindi ako walang biro yan. Hindi dahil sa gusto ko lang ma-share itong video. Hindi dahil sa gusto kong magkaroon lang ng viewers dito. Hindi ho yun. Ang aking punto dito, kung gusto nyo maging active in spreading the advocacy of this channel and the advocacy of PRRD, bakit ayaw natin? Simpleng bagay, mag-share. Mag-like ayaw natin gawin. Tinatamad tayo. Tamad ako. Ginagawa ko banat ba eh. Tapos gusto nyo mag-people power. Di ba? Ganun lang kasimple. Social media is the key. Yan ang talagang tunay na people power. Tandaan ninyo. Eto makinigo kayo. Makinigo kayo. Si Pangulong Duterte, naniwala talaga ako na nanalo siya because of social media. Ako naniniwala ako doon. Hindi ako. Ako rin naniniwala rin ako na dahil sa social media lumakas yung naging chance ni Pangulong Duterte na manalo. Tandaan nyo yung mga mainstream media ayaw sa kanya. Di ba nga wala nga sumusuporta sa kanya mga congressman, wala talaga, walang gustong sumuporta sa kanya. Until pumutok yung pangalan niya sa social media. 'Di ba? Doon sa Mocha Uson vlog. Tapos nag-spread na siya, dumami na yung DDS, yung Duterte diehard supporter. Through social media, panoorin niyo yung mga yung balikan niyo yung nakaraang presidential election nung panahon ni Pangulong Duterte. 'Di ba maraming mga mainstream media na hindi siya kino-cover, pero yung mga sila Binay, si Mar Rojas, sila Grace Po, sila yung most of the time nasa mainstream media. Si Pangulong Duterte wala. So sa social media lang talaga mostly lumalabas si Pangulong Duterte kaya nanalo. So malaki yung sinasabi ni Batbay na malaki talaga yung naitulong ng social media kay Pangulong Duterte. Kaya ngayon, malaki pa rin ang may tutulong natin na nasa social media para hindi nila magawang ipakulong o mausig si Pangulong Duterte nitong ICC. Papayag na Kaya nga, kung gusto ninyong ipagtanggol si Pangulong Duterte at ilaban sa mga katulad ni Remulla, ibig sabihin labanan yung mga panggigipit ng administrasyon na to, lalong-lalo na si Remulla at itong mga congressman ni Romualdez, dapat mag-share kayo ng mga video na magbubulat ng mga mata ng ating mga kababayan. Ito ang the best niyan. Bakit kanyo? Kasi nga po, kahit nasa ibang bansa kayo, may magagawa kayo. Kasi hindi naman ako naniniwala na pag may mawari lang, ipapahuli na si Pangulong Duterte, iiwan nyo trabaho ninyo sa ibang bansa? Tapos pumunta kayo ng Pilipinas, haharang kayo?
Hindi ako maniniwala dyan. So bilang mga kababayan natin naninirahan sa ibang bayan, gawin nyo na sa social media. Yan ang inyong magiging matinding suporta. Ang pag-share-share sa social media. Di ba? Kasi kami, mga Banateros, brothers, at iba pang mga vloggers, pero particular kami mga Banateros brothers, kami marami nga nagsasabi na bakit daw ang tapang-tapang namin. Alam nyo, yung tapang namin, wala yan. Totoo lang wala ho yan. Walang kwenta ang tapang namin kung hindi naman makakaabot sa ibang mga tao. Ano mo yung tapang namin? Di ba? Tapos di naman napapakinggan at napapanood ng mga ibang kababayan natin. Ano sense nun? Yung tapang na yun, baliwala yun. Kailangan yung tapang namin samahan ninyo ng tapang. Kasi ang social media, hindi ho yan yung parang telebisyon. Ang telebisyon, pag binuksan mo TV, kung ano yung nandun sa channel na yun na mapapanood mo at iilan lang yun. Diba? Sa Pilipinas, dati nga, 3 lang ang talaga matindi dyan isipin nyo to sa telebisyon, 3 lang talaga matindi dyan. Nawala pa isa, so 2 na lang ang talaga matindi ngayon. Di ba? Sa social media, nako, napakarami. So, kailangan intentional ang pagpapakalat ng balita sa social media. Diba, sa social media, napakarami diyang pwede mapanood. May fake news, may mga talagang umaatake kay Pangulong Duterte, merong kakampi. So, halo-halo. Hindi kaya sa mainstream media naman, kung ano lang yung gusto nilang ipalabas, yun lang talaga. Tapos, hindi ka pa pwede makapag-comment. Baka ano lang ibibigay nilang ipapanood sa inyo, yun lang yun, walang comment. Unlike dito sa social media, pwede kayong mag-comment, pwede nyo pa i-share, pwede kayong mag-like para ma-spread pa itong mga video natin. So talagang malaking bagay yung i-like nyo yung mga video na to. So sana tulungan natin dito si Pangulong Duterte. Yeah. Magagawa lang po yan through sharing, di ba? Sending the videos, liking. Kasi pag nila-like nyo, hindi yan lalabas. Ibig sabihin po niyan, lalabas po yung algorithm. Makikita ho nila yung channel na Banat Bay at mga videos natin sa mga kaibigan ninyo. I-recommend ika nga. So, importante yun. Kaya kayo kinukulit ng mga moderator dito. Sa isang TV interview, ang umano'y paggamit nito ng confidential funds para pondohan ang kontrobersyal na war on drugs sa panahon ng kaniyang termino. Pero ayon kay Justice Secretary Boying Remulla, kinakailangan pang pag-aralan ang legalidad at jurisdiksyon ng ICC na mag-imbestiga sa Pilipinas. Taong 2018 pa. Ayun, sabi nito, anong pwedeng gawin naming mga wala sa Pilipinas? Yun na nga simple lang ho. Social media, support. Ako, hindi ho sa inihingi ko ang suporta ninyo sa Banateros Brothers. Ako, si Coach Oli, tsaka si Bus Dada. Dahil ever since, tumayo po kami para kay Pangulong Duterte. Hindi po kami umalis. Nagyorme po kami kasi, nag-isko kami kasi we have to choose kung sino yung that time na pinakamalapit somehow sa leadership ni Pangulong Duterte. As a matter of fact, ito lang ang sinabi ko, di ba? Paulit-ulit ko na sinabi sa inyo yan. Ako, humingi ako ng advice nun kay Pangulong Duterte. Maniwala ho kayo sa akin. Hindi ho nagbigay ng sagot, direktang nagsagot si Pangulong Duterte sa akin. Hindi ho siya dumirekta na sagot. Hindi niya sinabing, wag mo boto to, ito boto mo. Walang ganun sinabi just to be clear. Pero, sa kanyang pahiwatig, nakabuo ako ng pag-iisip na ito ang pinakamalapit si Isko nun. Pero hindi kami umalis. At sabi ko nga sa kanya nun sabi ko, Mr. President, just say the word, susuportahan ko ito si Marcos. Sabi ko sa kanya. Marami siyang sinabi sa akin. Hindi ko na sinuportahan. Hindi, walang biro. Hindi ako nagbibiro. Kukontra ba naman ako kay Pangulong Duterte? Kung matatandaan nyo nun, di ba? Yan yung mga panahon na
Balapit na yung kampanya, yung filing ng candidacy, madalas akong nagpupunta doon. O, di ba? Kasi nga po, gusto kong makasiguro kung sino talaga. Kasi siyempre, pagkakatiwalaan ko yung intelligence o yung mga alam ni Pangulong Duterte na hindi alam ng mga mamamayang Pilipino. Di ba? Siyempre, mas may tiwala ako sa kanya. Ang dami niya kinuwento. Gulat ako. Hindi, walang biro. Nagulat talaga. I don't have the authority to say it here. Pero nagulat ako. Yun lang masasabi ko. Kaya ako pinili si Isko. O, sabi tuloy ni Jade, sino nag-utos kay Remulla? Ako, si Isko rin yung pinili ko. Dahil nga, sabi nga ni Banat Bay rito, ako rin, nakita ko rin, yun ay pinakamalapit na sa leadership ni Pangulong Duterte na pwedeng sabihin natin na maganda yung magiging pamumuno. Yung nga lang di tayo pinalad dahil maraming nabudol. Kaya yun, ganito nangyayari sa bansa natin. Ako, maaaring ano yan. Ako sa tingin ko, as of now, ano niya yan? Ayoko naman kasi magbintang na utos ni Mamsi, utos ni Marcos. Hindi, I don't think so. As of now, as of now. Feeling ko talagang pikon lang ho si Remulla. Madali ho kasi mapikon yan eh. Knowing him through other people, pikon daw ho talaga yon. Pero, sa ibang banda, hindi naman kikilos siya nang hindi alam ng presidente. Siyempre, di ba? Alter ego niya yan, sekretary niya lang yan. Supposedly, dapat alam ng presidente ko ni ikikilos niyan. So, sa akin personal na pananaw, may alam dyan yung presidente sa kilos ni Remulla. Dahil, siyempre, hindi naman yun yung, sa bagay, may punto rin naman dito si Banat Bay kasi nga, dati sinabi rin naman ni Pangulong Marcos na bahala nang dumiskarte yung kanyang mga sekretary. Ganun yung type ng leadership niya na parang pinababayaan niya lang yung kanyang mga sekretary. Pag nakantil mo, dumadaldal. Yung sumasatsat, biglang lalabas sa telebisyon, magpe-press con, ganun daw yun. So feeling ko talaga, napikon lang siya doon sa ginawa ni Pangulong Duterte pagtatanggol sa freedom of speech ng mga vloggers. Ayoko nga sabihin pagtatanggol lang ng banateros. Hindi, ng buong mga freedom of speech per se. Yun na ho ang pinagtanggol ni Pangulong Duterte.